Naku, Kuya Kim, madalas kapag ang pagkain nahulog sa lupa, hindi na kinakain. Ay, may dumi niyan. Sabi. Ganun? Sabi. Pero itong sunod na tiyubog dati, nababalot mo ng puti kapag nahuli naman, walastik ang sarap. Aba, ready to get dirty para matikman ang laman dagat. Tama-tama ngayong tag-init. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Son. Nahawig daw ang itsura nito sa alakdan at madalas nakikita sa ilalim ng putik. Mabilis itong gumapang at paghukay pa ilalim ng lupa kaya kinakailangan daw ng patibong para hulihin. Hindi para dispatchahin, kundi para kainin. Ang tatos o mud lobster ng Oriental Mindoro talagang tatatak sa panlasa. Kung ang ulang o lobster ay sa tubig na uhuli, ang tatos naman naninirahan sa maputik na taniman ng nipa sa Baco Oriental, Mindoro. Kahit ikatlong henerasyon na ng mga nanguhuli ng tatos si Marvin, tila only at hindi raw maubos-ubos ang mga tatos. Nagsimula po yung aming panghuhuli ng tatos nung panahon pa po ng tatay namin, bata pa lang po kami. Ito po yung naging pangunahing hanap buhay ng mga magulang ko. Dahil sa hirap po ng buhay noon, wala po kami ibang mapagkakakitaan. Kaya kahit po hulihin namin ang hulihin yung mga babaeng tatos, hindi po talaga sila maubos-ubos dahil sa sobrang bilis po nilang magparami. Kahit maliliit pa lang po sila, kakaroon agad po sila ng itlog. Dapat alam mo na malaki raw ang naitutulong ng tatos para mapanatiling buhay ang nipa sa putikan. Dahil tila inaararo raw ng mga galamay nito ang putik na kailangan para tumubo ang anumang nakatanim doon base sa pag-aaral ng International Journal of Basic and Applied Sciences sa Indonesia. Kapag po ang tatos po ay nasa sasahan, hindi po siya peste. Pero kapag po ang tatos po ay nagsimula na pong kumayap sa mga pilapil po ng palaisdaan, doon po namin siya itinuturing na peste kasi po nagbubutas po sila ng malalim hanggang sa gumuho po yung pilapil ng inyong palaisdaan. Dahil mailap ang mga tatos, gumagamit sina Marvin ng patibong na yari sa kawayan. Tuwing low tide, ibinabaon nila ito sa putik. Kapag nag-high tide naman, naitutulak ng tubig papasok sa mga patibong ang mga tatos. Halimbawa po, tataan po natin itong patibong. Kapag umabot na po siya dito sa kisiw, magagalaw niya po ito, sasara naman po itong sandok-sandukan. Hindi na po siya makakalabas. Kapag bumaba na ulit ang level ng tubig dagat, saka kokolektahin ni na Marvin ang mga patibong na may laman ng tatos. Tinatalian agad nila ang mga tatos para hindi makasipit at saka huhugasang mabuti. Kadalasang umaabot daw ng 100 tatos ang kanilang nahuhuli sa maghapon. Ang binebenta po namin, yun lamang pong mga babaeng tatos po. Yung mga lalaki po kasi, kahit anong gawin, hindi po sila nagkakaroon ng alige, hindi po sila tumataba. 30 pesos po kada peraso ng mga babaeng tatos. Kung mahirap daw itong hulihin, sulit at masarap naman daw itong kainin. G pa kayo sa ginataang tatos. Huwag daw kalimutang tanggalin ang bituka ng tatos bago lutuin. Ang laman po nun ay lupa. Lupa po kasi ang kinakain ng tatos. The rest po, pamula po sa buntot hanggang sa sipit, nakakain na po. Sa pagluluto ng ginataang tatos, maggigisa muna ng bawang at sibuyas. Saka ibubuhos ang gata at titimplahan ng asin at paminta. Kapag kumulo na ang gata, ilalagay naman ang tatos. Kabaligtarin naman natin para maluto rin itong nasa ibabaw na parte. Pagkatapos ng ilang minuto, sasahugan ito ng kalabasa, sitaw at sili. Tatos kayo dyan! Ayos naman yung lasa niya. Parang same lang din talaga sa mga crabs. Sarap po siya, tapos manamis-namis. Kahit sinasabing tila hindi raw nauubos ang tatos sa putikan, kumuha lang ng sapat, lalo na't mainam ito sa kalikasan. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo.